Hallelujah. Thank you, Father, for everything, Lord. Thank you, Jesus, sapagkat tunay nga hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Patuloy po namin inilalapit sa iyo, Panginoon, ang kalagayan ni Grayson Jimena Ifondo. Lord, I pray, O God, anuman ang kalagayan niya, Panginoon, sa oras na ito, Lord, tinaas namin siya, Panginoon, dininig mo ang aming panalangin, and let your will be done, O God, sa batang ito, Lord. Ganon din po, Panginoon, kay Mark Jeffrey Martinez, dalahin ko po, Diyos, hawakan mo po sila, hawakan mo po si Mark, O God, at dalahin po namin naman na malagpasan nila ang mga pagsubok na ito, maging matatag sila at magdala sa kanilang pamilya, sa pananalig, sa pamagitan ng ganitong pagsubok, Lord, babuksan ng kanilang isip na ikaw ang Diyos na tunay na nakatutukon sa aming mga panalangin. We thank you, Father, for everything. We thank you, O God, sa mga pinapanalangin namin, Ama, sa pangalan ng Panginoon Kristo. Hallelujah. Kaya Lord, ikaw po mag-ingat sa kanila at basbasan mo ang gawain ito, O Diyos. Dalahin po namin ang mga sino mang may nararamdaman sakit ay makaranas sa kagalingan at sino mang naguguluhan ng isip, Lord, ay makaranas, Panginoon, ng liwanag mo at sino man naghahanap, Panginoon, ng iyong presensya, ng tulong at pag-ibig mo, dalahin po namin na masumpungan kanila sa araw na ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Ihanda natin ang ating puso, ihanda natin ang ating isipan, pati ang ating mga mata. Now we are in Job 18, no? Ito po ay galing sa chapter 18. Indeed, the light of the wicked is put out. Ibig sabihin, darating ang panahon na ang liwanag ng masama ay mawawala. It means the light, no? Ito po ang isa sa tinuran ng isa sa mga kaibigan ni Job. Hallelujah. Praise God. So, umpisa na po natin. Ang sabi dito, no? Ni-rebuke, pinagsabihan, sinermonan ni Bildad si Job sa bahaging ito. Sabi dito sa unang talata, sumagot si Bildad, kay rami naman ng iyong idinaldal. Bakit di ka tumahimik at kami ay pakinggan? Alam niyo mga kapatid, katulad nga ng binasa natin kahapon sa 16 and 17, yun yung sagot ni Job kay Eliphaz. At ngayon ay si Bildad naman, ito ang sinabi sa kanya, tumahimik ka lang at kami ay pakinggan. Tuloy natin, bakit tinuri mo kaming parang mga hayop? Walang isip, walang bait, at mangmang na lubos. Dahil sa galit mo sa sarili ang nanaig, iniisip mong ang tao'y alisin sa daigdig at ang mga bundok ay ibago ng panig. Nakalulungkot isipin na kapag meron tayong gustong bigyan ng katwiran o gusto nating patotohanan na tayo ay nasa tama, nakakalungkot na ang tanging paraan ay ipakita yun sa pamagitan ng pagbababa ng ibang tao. Ibig sabihin nun, yung para malang masabi na ikaw ay matuwid, hindi ka katulad ng kapitbahay mo. Hindi ka katulad ng ibang tao. No? Hindi ba pwedeng maging matuwid ka sa harapan ng Diyos dahil matuwid ka at hindi dahil sa kinukumpara mo ang iyong sarili? So, ito lumalabas sa tatlong mga kaibigan ni Job. Gusto nilang patunayan na sila ay matuwid at si Job ay makasalanan. At si Job ay pinarurusahan. At sila naman ay hindi dahil sa hindi sila katulad ni Job, yung kahirapan na dinaranas nila, sila may tutuwiring na matuwid at matalino. But the truth is, we know the truth. Job is a righteous person. Tuloy natin. Sabi dito, ang pagkawasak ng mga masasama ay mabilis, no? Ang ilaw ng masasama ay tiyak na papatayin, aalisan ng liwanag upang hindi na magningning. Ang liwanag niyang taglay, papalitan ng karimlan
sa sandaling ang ningas ng ilaw niya ay mamamatay. Mga kapatid, sinasabi dito ni Bildad ang patungkol sa isang masamang tao, no? Tungkol sa isang masamang tao at huwag na nating hulaan kung sino yan. Ang tinutukoy niya dito para sa kanya ay si Job. Si Job ang sinasabi niya dito na masama. Tuloy natin. Ang matatag niyang hakban ngayon naman ay mabuway. Pagbaksak niya ay nalalapit sa kanya ring kasamaan. Di niya namamalayang sa bitag siya pupunta. Kaya naman nasisilo itong kanyang mga paa. Sana maintindihan natin mga kapatid, ang binibitag o sinisilo ng kaaway ay walang iba kundi ang mga matuwid na tao. Ang inaatake ng kaaway ay ang mga tao na sa harap ng Diyos ay matuwid at tapat. Hindi niya sinisilo, binibitag ang mga taong hindi nananalig sa Diyos o yung mga taong masama. Naintindihan niyo po? Kaya pag nagtagumpay ang kaaway sa atin na huwag dumalo sa gawain ng Panginoon, no? Alangan naman na habang nasa bahay ka at di ka dumalo sa gawain ng Diyos, ay ikaw ay kanyang pahirapan. No. Ang mailayo ka niya sa salita ng Diyos, ang mailayo ka niya sa presensya ng Diyos, ay sapat na, tagumpay na para sa kanya yon. Sapagkat yung araw na kapayagan ng Diyos, yung pagpapala na ibubuhos ng Diyos sa mga makikinig at mananalig sa Kanya, ay hindi tinanggap ng taong yun. Hallelujah. Tandaan niyo po yung mga kapatid. Isang silo ang sa kanya inianda. Iniumang ang bitag ay nakahanda sa kanyang daraanan. Saan man siya sumuling, kaakibat niya ay takot. Waring siya ay hinahabol kahit saan pa sumuot. Verse 12, eto na. Dati siyang mariwasa, ngunit ngayon ay hikahos. Sa kanya ang naghihintay ay tiisip pagdarahop. Nakita nyo, sino kaya yon? Sino yung dating mayaman? No? So ito'y walang iba, kundi si Job, diretsahan. No? So Pastor, ano lang, malay mo, maraming ibang taong katulad niya, no? Tuloy natin. Siya ngayon ay may sakit na halos ay kamatay. Katawan niya ay inauubos, unti-unting naduduray. Oh. Sunod pa. Dati siya ay panatag, ngayon takot ang kaakbay. Siya ngayon ay kaladkad sa kayharing kamatayan. May iba naman nakatira doon sa dati niyang bahay nang mabomba na ng gamot at malinis ng lubusan. Ang kanyang mga ugat ay namatay at natuyot at ang kanyang mga sanga ay nalanta at nabulok. Lahat niyang karangalan ay napawi ng lubusan. Kahit bakas ay wala na. Pangalan niya ay naparang. Alam niyo ito yung injustice ng mundo. Kung may kayamanan ka, marami kang kaibigan. Kung may pakinabang ka, maraming nakakakilala sa iyo. Kung ikaw ay maraming pera, sikat ka. Lagi kang hinahanap. Pero kung ikaw ay wala ng karangalan, walang kayamanan, walang kapangyarihan, mabibilang mo ang taong malapit sa iyo at matutukoy mo ang tapat sa iyo. Amen po ba? At mula nga sa liwanag, inihulog sa karimlan, itinapon, inialis dito sa sandaigdigan. Isang anak man o apo ay wala siyang naiwan po. Walang-walang ang natira sa kanyang sambahayan. Ang lahat ng nakarinig sa sinapit niyang kasawian ay pawang ng hilakbot. Lahat sila'y natilihan. So nakita niyo yung sinabi dito
patungkol sa isang masamang tao, sa kahihinatnan, sa pagkawasak ng isang masamang tao. Na dito yung direktang tinukoy, hindi na nga lang sinabi ang pangalan. Ang pangalan niya ay Job. We all know, tama yung kanilang punto patungkol sa masama. Tungkol sa isang masamang tao na tunay nga mapapahamak siya. Pero ang nakalulungkot mga kapatid, hallelujah, ang tinutukoy nilang masama na si Job ay hindi naman totoong masama. Alam niyo po, intindihin natin, kapag ang tao ay pinagbintangan ng mga kasalanan hindi niya ginawa, hindi siya papayag na hindi niya ipaglaban yung sarili niya. Naintindihan niyo po? Maaring tayo ay malinis sa harap ng tao, pero sa harap ng Diyos, tayo ay makasalanan. Pero kung tayo ay sa harap ng Diyos ay matuwid, kapatid, yung katuwiran na yan ay nakikita ng Diyos. Kaya kung sino man sa inyo ang pinag-iisipan ng masama, pinagbibintangan ng mali, ang Diyos ang nakakaalam, ikaw at ang Diyos. Kaya nga sa 17 at 16, chapter 16 and 17, sinabi niya, sa Diyos lang, ang Diyos lang ang makapagliligtas sa Kanya. At humingi siya ng isang tagapamagitan sa langit. At ngayon meron tayo, yan ay ang Panginoong Jesucristo. Kapatid, nakagawa ka man ng kasalanan, may Jesus na siyang tumubos sa kasalanan ng lahat. At ang kanyang sakripisyo ay sapat na para sa katubusan ng lahat ng taong nananalig sa Kanya. Amen po ba? Hallelujah. So tunay nga, si Kristo ay sapat sa katubusan ng ating kasalanan. Ba't di natin pasalamatan ng Diyos sa Kanyang kabutihang loob? Salamat po sa kapatawaran ng aming kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran ng aming mga nagawa. At ito'y nilimot mo na at hindi mo na alalahanin. Bakit ko po nasabi niyo magpasalamat tayo? No? Unang-una, pag humingi tayo ng tawad. Ang sabi ng 1 John 1:9, hallelujah, ang sabi doon, if you confess your sin, no, God is faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. To confess sin means, kapag narinig mo ang salita ng Diyos at alam mo na may tinutumbok ang salita ng Diyos na mali sa buhay mo, that is the time you confess. Hindi po yung pagsisisi na ginawa mo nung 5 years old, 6 years old, 10 years old, 20 years old, na kinupit mo yung 100 ng nanay mo sa alkansya. Matagal na yon. We are talking about the things that the Word of God exposed. Kung nakita mo, ito ginagawa ko, hingi mo kagad ng tawad, and God is faithful to forgive you. Amen po ba? Dahil doon, malaya tayo nakalalapit sa Diyos. Malaya tayo nakakapanalangin. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Sa sinumang masamang tao, may pag-asa si Kristo. Sa sinumang makasalanan, may katubusan at kaligtasan ang Panginoong Jesucristo. Kaya kapatid, sa oras na ito, napakahirap ng buhay ni Job, pero isa lang ang tagapagligtas niya, ang Diyos. Isa lang ang magbibigay ng katarungan sa Diyos, sa Kanya, kundi ang Diyos. Kapatid, kung ikaw ay pinagbintangan ng kasamaan ng ibang tao, ikaw ay ipinagbintangan ng kasalanan hindi mo ginawa, kapatid, ang magbibigay ng katarungan sa iyo ay ang Diyos. Lagi mong unahin ng Panginoon. Mas mabuti na malinis tayo sa harap ng Diyos kesa sa paningin ng tao.
Ulitin ko, mabuti nang malinis tayo sa harapan ng Diyos kesa marumi naman. Sabi nga, mas mabuting malinis tayo sa harapan ng Diyos kesa naman sa harap lang ng tao, tayo ay malinis. Pakitang tao, tawag natin. Hallelujah. At sa huling talata, ang sabi dito, ito ang mangyayari. Ang conclusion, ganyan ang sasapitin ng taong walang Diyos. Ang buhay na masama ay ganyan ang maaabot. So lahat ng nilarawan ng kaibigan ni Job, yun ang mangyayari. At nangyayari daw sa kanya. Mga kapatid, huwag tayong sabi nga natin, if you miss the other chapters of the book of Job, ang kaganda sa book of Job, napapanahon siya. Andito yung mga struggle natin ngayong pandemic. Andito yung mga maling kaisipan natin. Yung mga minsan gumugulo sa isipan natin, nandito. Yung mga confusion, yung mga kalituhan, yung mga doubt, nandito. Pero sabi nga natin, kahit sa gitna ng pandemic, kahit sa gitna ng kahirapan, kahit na walang ka ng trabaho, kahit ano pang kahirapan ang dinadanas mo sa kasalukuyan, kapatid, in the background, God has a purpose for you. God has a plan for you. Naka-ready na ang katubusan mo. Naka-ready na ang solusyon mo. Naka-ready na ang himala sa buhay mo. Amen? Never forget, God knows who are righteous. Sabi nga ng Ezekiel 14:13, tao, kapag ang isang bayan ay hindi naging tapat sa akin, parurusahan ko sila at babawasan ang kanilang pagkain. Padadalhan ko sila ng tagutom hanggang sa mamatay ang mga tao, pati hayop. Kung magkataon, verse 14, naroon sina Noe, Daniel, at Job. Sila lamang ang maliligtas dahil sa matuwid nilang pamumuhay. Nakita niyo po? God always put the righteous on His priority list to be saved. No? Mga kapatid, ang katwiran ng kabanalan natin ay di galing sa ating mabuting gawa, kundi dahil kay Kristo na siyang tumubos sa ating kasalanan. Kaya kung ikaw ay nananalig sa Panginoon, hindi ka nahahatulan. At ang kasalanang nagawa ay pinatawad na at hindi na alalahanin. Kaya kapatid, ang tingnan mo mabuti, ito ang katotohanan sa buhay. Ito ang totoo, ang Diyos ay mabuti. God is good. So God is great. Amen? So when God is good, great things will happen to your life, my life, and our lives. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Diyos. Kaya ano Sunday, anong pinag-usapan natin? God is good. Ano sagot? God is good. Ano po ang sagot? I-type niyo po diyan sa inyong comment section. God is good. God is great. Bakit po sinabing great? Kasi ko sumagot siya, nakakabigla. No? Hindi mo inaasahan kung saan manggagaling ang kanyang kasagutan. So, God is good. If God is good, great things will happen to our lives. Amen? Amen po ba? Kaya kapatid, kung meron kang problema, ilapit mo sa Diyos. Sa panalangin, humingi ka ng karunungan. No? Sa ngayon, lagi natin tinatanong, bakit kakaganito pamilya ko? Bakit nakakaranas kami ng matinding pagsubok? Bakit hindi marunong magpatawad ang kapatid ko, asawa ko, anak ko? Kapatid, hallelujah.
Ilapit mo sa Diyos sapagkat ang Panginoon, ang puso ng hari ay para lamang agos ng tubig. Kaya niyang baguhin. Kaya niyang, kaya niyang hipuin. Kahit ano pa yan, walang imposible sa ating Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hindi ka iniwan ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Akala mo lang na yon kasi nagpapanik ka, kasi nagiging emotional ka. Iniisip mo, galit ang mundo sa iyo. Iniisip mo, pinarurusahan ka. But if you're going to be silent, if you're going to read the Bible, God is in your side. Andiyan siya sa tabi mo. He is willing to help you. No? Kaya araw-araw, lagi namin dalangin na ang salitang ito ay makarating sa mga tao na nagguguluhan ang isip, sa mga taong naghahanap ng solusyon, sa mga taong naghahanap ng Diyos. Minsan akala natin, kilala natin ang Diyos. But brothers and sisters, I know President Rodrigo Roa Duterte. Pero wala akong relasyon sa kanya. Kilala ko siya, ilang taon na siya, sa sino ang kanyang pamilya. But it doesn't mean I have a relationship to President Duterte. Brothers and sisters, if you know God, why not accept Him as your Lord and Savior and have a relationship to the Lord? And you will never regret that. Because with God, hallelujah, God is good. God is great. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. So sabihin niyo, walang masamang mangyayari sa ating buhay sapagkat ang Diyos ay laging nakabantay sa atin. Hallelujah. Kung ano man ang dumating, we are thankful. If problem knock at your door, praise the Lord. Bakit po? Because may bibisitahin ka ng Diyos. Ulitin ko, the Lord is with us, lalo na sa time that we are broken, lalo na sa panahon that we are weak, lalo na sa panahon that we are sick. That is our God. At kasama rin natin siya sa tagumpay at kagalakan. Araw-araw. Amen. Purihin ng Panginoon. Pasalamatan natin siya. Hallelujah.